4:00 pa lamang ng madaling araw. Gising na ako. Hindi na rin naman ako nakakatulog na mahimbing nitong mga nakaraang gabi. Kapag sinusubukan kong ipikit ang mga mata ko, bumabalik lahat ng nangyari. Mga pangakong napako. At ang tunog ng pintuang hindi ko alam na iyon na pala ang huling pumapagaspas na paalam ni Mila. Pero kailangan kong bumangon. Kahit masakit, kahit mag-isa na lamang ako. Hinahalo ko ang kumukulong sabaw sa malaking kaldero gamit ang lumang sandok na parang mas maikse na pa kaysa sa aking buhay. Umaangat ang singaw at tumatama sa mukha ko. Ramdam ko ang init pero mas mainit pa rin ang kirot na kumakain sa aking dibdib. 1 linggo na. Bulungkot halos hindi ko na marinig ang aking sarili sa pagbugso ng kumukulong sabaw. 1 linggo na mula nang iniwan ako ni Mila, ang babaeng mahal ko, ang babaeng nangako sa akin na kami ay lalaban sa mundo. Pero siguro, napagod na siya kakalaban sa mundong puro kamalasan ko lamang ang kayang ibigay. Isang papel ang iniwan niya sa mesa. Pirasong papel na mas mabigat pa sa aking buhay. Pasensya ka na, Dindo. Ayoko nang mabuhay sa kanto. Naghihintay ng swerte na hindi dumarating. Si Raj, siya ang tutulong sa akin at mahal niya ako. Sana maintindihan mo. Si Raj, yung Bombay na laging nagpapautang sa mga driver at tindero rito. Lagi siyang nakangiti. Lagi siyang may hawak na pera. Lagi siyang bumibisita sa parisan ko. Malimit kay Mila nakikipagkwentuhan. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa bilang wala na siya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o masaktan dahil may ibang pinaniniwalaan si Mila kaysa sa akin. Pero ano pa bang magagawa ko? Tumigil ba ang mundo dahil iniwan niya ako? Hindi. At kahit gusto ko na lamang humiga at magpakatiwakal sa pait, hindi ko pwedeng pabayaan ito. Ang kariton na tanging kayamanan na mayroon ako. Tinesting ko ang lasa ng sabaw. Kulang sa alat. Siguro'y katulad ng aking buhay. Kulang kahit anong timpla. Lagi may hinahanap pa rin. Hinabot ko ang asin. Nilagyan ko ulit tapos titikman na naman. Ayoko maging bitter, pero hirap hindi maging ganoon kapag ginawang pulutan ng iyong puso. Habang patuloy ako naghahanda, natatanaw ko ang paligid. Madilim pa ang kalsada pero unti-unti nang nagigising ang mundo. May dumaan na unang tricycle at bumubusina pa ito. Tipikal, hindi nawawala ang ingay kahit na anong oras. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, may lumapit na tambay. Si Kaloy, isa sa mga suki kong tricycle driver. Pares nga. Sige tol, teka lang. Tugon ko habang nilalagay ang laman at sabaw sa mangkok. Pag-abot ko sa kanya, ngumisi siya. Buti nakabalik ka na sa dating sigla. Si Mila, asan na? Ramdam kong babalik agad yon kapag umasenso ka. Sana nga, kung hindi, ewan. Hindi na ako nagpaliwanag. Alam ng buong kanto ang aking kwento. Imposibleng hindi ko malat. Parang usok ng aking sabaw. Palipad-lipad sa hangin. Madaling masimsim ng mga tsismoso. Unti-unting napupuno ang mga bangko. Marami ang gutom. Marami ang pagod. Pero sa bawat higop nila ng sabaw, sa bawat nguya ng karne, kahit paano'y may kaunting ginhawang napupunta sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko kayang tumigil. Habang sinusulyapan ko silang kumakain ay naisip ko, bakit kaya mas madaling pasayahin ng ibang tao kaysa sa sarili mo? Nang medyo lumuwag na ang pila at sumikat na ang araw, naupo ako sandali. Inabot ko ang maliit na kahon kung saan ko iniipon ang mga kinita. Hindi kalakihan pero sapat panlakad sa susunod na araw. Ganito palagi, hanap buhay ngayon, puhunan bukas. Walang sobra, walang ipon, walang pangarap na pwede pang palakihin. Napatingin ako sa langit, inihiling na sana kahit isang beses
may dumating na swerte sa aking buhay. Hindi yung swerte na parang pahiram lamang ng langit, yung totoo, yung pangmatagalan. Magandang umaga. Napalingon ako at may lalaki sa akin tapat. Nakaputing polo. Malinis ang buhok, maputi ang balat. Ang unang pumasok sa isipan ko hindi siya taga rito. Bukod sa itsura niya, kakaiba ang aura. Para bang may sariling liwanag sa katawan. Magandang umaga rin po. Ano pong sa inyo? Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko may paliwanag kung nakakakilabot o nakakagaan ng pakiramdam. Isang pares, mas maraming sabaw Habang inihahain ko ang pagkain, nakatingin lamang siya sa akin. Hindi yung titig na bastos, kundi parang may hinahanap sa loob ng aking pagkatao. Pagkaupo niya, dahan-dahan niyang sinubo ang karne at tumango. Masarap, ang sarap ng sabaw, may puso. Salamat sir, pinipilit ko lamang po. Ako nga pala si Elgin, taga baryo malayo rito. Tinanggap ko ang kamay niya, ako naman ay ngumiti. Dindo po. Pagkatapos niyang kumain, naglabas siya ng pera, pero hindi ordinaryong pera. Makintab, makapal at parang masyadong bago. Hindi ko alam kung dolyar ba yun o bariya ng ibang bansa. Sir, baka nagkamali po kayo. Huwag mong isipin. Tip ko para sa magandang umaga mong darating. At bago pa ako makatanggi, tumalikod siya at naglakad palayo. Napakabilis at parang hindi naglalakad. Para bang dumudulas lamang siya sa hangin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala na siya sa kanto. Napailing ako. Siguro mayayaman talaga kung minsan may mga trip na hindi mo na kailangang intindihin. Pero may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Anong klaseng customer yon? Pwede kayang bumalik? Niyakap ko ang kahon ko ng pera na parang may bagong pag-asa sa mundong matagal nang tumalikod sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa akin na nagsasabing simula ito ng pagbabago. Simula ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap. At habang inaayos ko ang mga plato ay napatingin ako sa kalsada kung saan siya nawala. Sa dulo ng Real Street, may bahagyang aninong gumagalaw. Parang usok na sumusunod sa hangin. Napakurap ako at pagtingin ko'y wala na. Siguro'y napagod lamang ang aking mata o baka naman may kakaiba talaga sa lalaking iyon. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mila, minaramdaman ulit akong kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi pait, hindi takot, pag-asa. Pero hindi ko pa alam noon na ang pag-asang darating ay may presyong hindi ko pa kayang unawain. Na ang lalaking iyon, hindi tao. At ang unang higop niya ng sabaw ng pares ay naging simula ng isang kwentong hindi ko na matatakbuhan pa. Kinagabihan ay nagkukusot ako ng kaldero habang nakatingin sa kumukulong tubig na parabang sinusubukang hugasan pati ang bigat ng aking dibdib. Tahimik ang paligid, ang mga poste sa kanto ay nagtitipid ng ilaw. Mga aso'y nagkasundo yata na sabay-sabay na tumahol. Pero kahit anong ingay, malinaw pa rin ang boses sa loob ng aking ulo. Masarap, may puso. Tip ko, para sa magandang umaga mong darating. Si Elgin, ang customer na parang hindi dumaraan sa kalsada, kundi parang dumudulas lamang sa pagitan ng hangin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makalimutan ang titig niya. Kahit sandali lang kaming nagkaharap, parang nabuksan niya ang isang parte ng pagkatao kong tinatago, pati sa sarili ko. Yung parte na desperado, yung parte na lumuluwa sa gabi pero nagtatapang-tapangan sa liwanag. Pagod na ako sa pag-iisip, kaya pinili kong kunin ang maliit kong banig na nakatupi sa gilid ng kariton. Doon na ako natutulog para hindi ako gumastos sa pamasahe pa uwi. Wala na ring uuwian. Umalis si Mila, dala pati ang huling katiting na pag-asa namin sa mundo. Humiga ako, pumikit. Nagbabaka sakaling bukas ay mas okay na. Dindo. Pagdilat ko agad ay may humawak sa aking balikat
Mabilis akong napaupo pero walang tao. Wala ni Anino. Nag-halusinasyon lang yata ako siguro. Bulong ko kahit kinakabahan. Tinakpan ko ng braso ang mga mata ko pero bago pa ako dalawin ng antok, may biglang kumakaluskos sa kabilang dulo ng kanto. Parang may tumatakbong mabigat. Paikot-ikot, parang nanggagaling kung saan. Pero wala naman akong nakikita. Kalma lang, Dindo. Hindi lahat ng ingay para sa'yo. Sambit ko na lamang sa aking sarili. Wala na akong lakas para hanapin pa kung ano man yon. Pinilit kong matulog. Sana paggising ko'y wala na ang kababalaghang ito. Pagdating ng madaling araw, bumangon ako para maganda. Tinatakpan ko ang kaba sa dibdib ng amoy ng nilulutong sabaw. Mas madaling kalimutan ang problema kapag may ginagawang kamay mo. Pagkalipas ng isang oras, may isa na namang dumating na tricycle driver. Sunod tambay, sunod construction worker. Sunod ay magtataho na bumili ng mami imbis na kainin ang nilalako niya. Normal routine sa araw-araw, walang kakaiba ron. Hanggang sa naramdaman ko, parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa aking batok. Paglingon ko'y naroon si Elgin. Nakangiti, malinis ang suot, walang bakas ng pagkapagod na para bang napapanood mo sa lahat ng manggagawa rito. Magandang umaga, Dindo. Natural, parang matagal na kaming magkakilala. Ay sir, nandito na naman po pala kayo. Umupo siya sa dating upuan. Masarap ang luto mo at gusto kong tulungan kang mas maraming makatikim nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Pero hindi siya tumugon. Kinuha niya ang baso ng sabaw. Sinimsim at bago niya ibalik sa mesa, bigla siyang nagsalita ng mahaba. Napakarami mong sakit dito. Pero mas malaki ang hangarin mo kaysa sa mga sugat mo. Ako? Hangarin? Hindi nga ako makabili ng bagong apron. Pero nakatitig lamang siya sa akin. Tipid ang ngiti. Gusto kong iwasan ang tingin niya pero parang hinihigop ang aking kaluluwa. Dindo, sa mundong ito, hindi lang tao ang nagugutom. Anya. Kinilabutan ako at hindi ko alam kung bakit. Nilingon ko ang mga nakaupo. Kumakain sila. Walang naririnig. Walang nararamdaman. Para bang kami lamang ang nasa mundo sa sandaling yon. Taga saan ka ba talaga, sir? Bakit naman gusto mo pang malaman? Wala naman, parang hindi po kasi kayo taga rito. Malinis po kayo masyado para sa kanto namin. Ah, ganun ba? Taga Biringan ako. Parang biglang dumamig ang hangin sa paligid. Biringan, ang alamat ng syudad ng mga engkanto, kung saan lahat ng mga magagandang imposible ay posible, at kung saan walang mortal na basta makakapasok. Tumawa ako para itago ang kaba. Eh sir, alamat lang po yun, hindi ba? Subalit hindi siya tumawa pabalik. Hindi rin siya ngumiti. Tumingin lamang siya sa akin na para bang sinasabi na hindi lahat ng alamat ay gawa-gawa lamang. Matapos siyang kumain ay muli siyang naglabas ng pambayad. Hindi pera ng tao kundi isang baryang kulay pilak na ukit ang hulma ng buwan at mga bituin. Mas kumikislap kaysa kahit anong nakita ko. Sir, hindi ko po may tatanggap to. Baka mamaya laruan lang. Huwag mong maliitin ang halaga ng bagay na hindi mo pa nauunawaan. At higit sa lahat, huwag mong maliitin ang halaga mo. Bukas muli, mas mahaba ang magiging usapan natin. Muli siyang naglakad palayo. Tahimik at wala man lamang tunog ang yapak. Pagkatapos niya, dumating ang pinagkakautangan ko ng supplier ng karne, si Cardo. Laging mukhang galit kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Dindo, yung bayad mo kahapon, kulang pa ng 200. Napahigpit ako sa hawak ko na baryang iniwan ni Elgin. Hindi ko alam kung bakit pero sa huling minuto bago ako tumugon kay Cardo, may boses sa loob ko na nagsasabing, gamitin ko na. Pwede bang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang sumigaw si Cardo. Ano to? Sabay turo sa baryang hawak ko. Lumaki ang mga mata niya sa gulat.
Anak ng teteng, saan mo nakuha to? Binigay ng customer. Dinampot niya agad yon para siyang batang nakakita ng ginto. Oh, ayan. Ayos na. Bawi ka pa. Bukas, bayad ulit ha. Sabay abot ng isang plastic na puno ng karne. At bago ako makapagtanong kung bakit biglang nagbago ang tono niya, tumakbo na siya na parang may hinahabol o tinatakasan. Iniwan ako na hindi alam kung lulundag sa saya o manginginig sa takot. Pinagmasdan ko ang pares kong kumukulo sa kaldero. Kanina, ang problema ko'y kung paano ko'y tutuloy ang negosyo. Ngayon ang tanong ko, ano ba talaga ang kapalit ng swerte na ipinapasok sa aking buhay? Sa pagitan ng amoy ng sabaw at singaw sa umaga, may nararamdaman ako sa likod ko, parang may nakatayo. Mabilis akong lumingon pero wala naman. May malamig na hangin na dumampi muli sa aking batok at may mga bulong na halos hindi ko maabot ng pandinig. Hindi lahat ng tumutulong, kaibigan. At sa unang pagkakataon ay natakot ako, hindi dahil iniwan ako ni Mila, kundi dahil baka may masahol pang dumating. Napatingin ako sa baryang kumikislap sa ibabaw ng mesa. Sa mismong gitna nito'y nakaukit na mga salitang hindi ko maintindihan. Mga simbolong parang gumagalaw kapag hindi ko tinitigan. Swerte nga ba ito? O simula ng sumpa? Hindi ko alam pero alam kong babalik siya bukas. At parang tanga ko na hinihintay ko siya. Hindi ako halos nakatulog kagabi. Laman ng utak ko si Elgin. Ang boses niya, ang baryang iniwan niya, at ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang alam niyang mga lihim ko na ako mismo ay hindi ko kayang harapin. Kinabukasan ay maaga pa rin akong gumising. Pero may kakaiba sa pakiramdam ko ngayon. Parang may naghihintay na magandang balita at masamang balita. Sabay. Habang niluluto ko ang sabaw, napansin ko agad ang kakaibang amoy. Mas malalim, mas matindi. Parang amoy ng pag-asa na nilaga sa loob ng kaldero. Hindi ko alam kung dahil ba sa emosyon ko o talagang may nagbago. Kumuha ko ng isang sandok ng sabaw at tinikman. Masarap nga. Kung may kapalit man to, sana kaya kong bayaran. Hindi pa nag-iinit ang araw, may 3 nang nakapila. Pagkatapos ay 5. Pagkatapos ay 7 tricycle drivers. Hindi pa sila tapos kumain, may dumating namang mga construction workers na nagpahinto pa ng sasakyan para lamang makatikim. Pre, dito raw yung masarap na pares na parang nasa langit ka. Sigaw ni Junjun, isa sa mga bagong bukas sa kanto. Mapait akong ngumiti. Langit, hindi kaya biringan. Pero wala na akong oras para huminto at mag-isip. Sunod-sunod ang bumibili. Isang pares. Dito, 3 mami. Dindo, dagdag sabaw naman. Halos hindi na ako humihinga pero hindi ako napapagod. Parang may lakas na dumadaloy na hindi ko maintindihan. Nang matapos ang agos ng mga suki, napaupo ako sandali. Tumingin ako sa kahon ng bayad. Puno. Mas punong-puno pa kaysa sa buong linggo kong kita. Napatawa ako at totoong tawa, hindi pilit. Pero agad din pumasok ang takot. Sino ba talaga si Elgin at bakit sinuswerte ako bigla? Bago pa ako makapagtanong sa sarili kong muli, may malamig na hangin na dumampi muli sa aking batok at alam ko kung sino yon. Magandang umaga, hindi ba? Boses niya. Sa likuran ko, akala ko'y sanay na ako sa kakaiba niyang presensya pero hindi. May kislot pa rin ang kaba sa aking puso. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Naroon siyang nakangiti, parang walang iniisip, pero ang mga mata niya ay may sikreto. Sir, Elgin, maraming salamat kundi dahil sa iyo. Huwag mo muna akong pasalamatan, hindi pa tapos ang pagtulong ko sa iyo. Ha? Mas malayo pang mararating mo, Dindo. Hindi ka isinilang para maging taga-kanto lamang. Nararamdaman ko may malasakit ka sa mga taong pinagluluto mo. Napatingin ako sa kaldero. Masarap ang pares mo hindi dahil sa espesyal ang karne,
kundi dahil bawat putahe mo'y may laman ng pangarap. Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa mga kamay ko, mga kamay na inaayawan ni Mila, mga kamay na hindi raw kayang bumuo ng magandang kinabukasan. Pero para kay Elgin ay may halaga. Gusto kong makatulong pa sa'yo. Pero ano ang kapalit? Iyan ang gusto ko sa'yo, hindi ka hangal. Sa ngayon wala pa. Sa ngayon? Mas masarap tumulong kapag hindi ka pa handang tumanggi. Hindi ko alam kung biro ba yun o babala. Bago pa ako makapagtanong pa, may kumakaripas ng takbo papalapit sa amin. Si Kaloy. Hinihingal. Parang may kamera sa dibdib na tumatakbo. Para sa breaking news. Dindo, pre, nasa social media yung pares mo. Trending ka ngayon, loko. Ano? Paano naman? Kinuha niya ang cellphone niya at pinakita sa akin. May video ang isang vlogger kumakain ng pares at halos maiyak sa sarap. Sigaw ito ng sigaw na ang sarap daw ng pares, na ngayon lamang siya nakatikim ng pinakamasarap na pares. May libo-libong shares, komento, tawag ng mga delivery riders. Gusto kong tikman ang niluto ko. Napatingin ako kay Elgin. Hindi na ako makangiti. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kita mo, ito ang simula ng pag-angat mo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Dahil ikaw ang taong hinahanap ko. Ano bang ibig mong sabihin? Bukas muli mas malaki ang mangyayari. Bago siya tuluyang makalayo'y tinawag ko siya. Elgin! Tumigil siya at hindi lumingon pero nagsalita. Huwag ka nang matakot sa akin, Dindo. At huwag kang magpasalamat. Huminga siya ng malalim. Kapag dumating na ang kapalit. Naglaho siya sa kanto. Hindi naglakad ng normal, kundi parang tinunaw ng liwanag. Naiwang nakatigil ang kamay ko sa mesa kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. May pumipintig na takot sa aking kaluluwa. Oo, umangat ang negosyo ko. Dumami ang suki. Napapansin ako sa buong bayan. Pero may pakiramdam ako na simula pa lamang ito ng isang bagay na hindi ko makokontrol. Tumingin ako sa kalderong kumukulo. Parang may buhay ang sabaw. Parang may sariling tibok. At sa ilalim ng pag-usok nito'y may kunot sa aking isipan. Hanggang saan ako dadalhin ng kaginawaang ito? Hanggang saan ako kayang itulak ni Elgin? At bakit ako? Sa bawat sumisigaw ng sarap, may tanong ako sumisigaw din sa aking kalooban. Anong lasa ba ng tagumpay kung may halong takot? Hindi ko alam kung ilang araw na lumipas mo lang na maging viral ang aking pares. Ang alam ko lamang araw-araw ay mas dumarami ang tao. Hindi na ako makapagpahinga. May dumadayo pa galing kabilang bayan. May mga influencers at mga delivery riders. Mga estudyante na sabay-sabay nagpo-post habang kumakain. At sa bawat pagdagdag ng suki, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Tuwan-tuwa dapat ako pero bakit pakiramdam ko isa akong manok na pinapataba para sa isang handa na ako rin ng putahe. At sa bawat araw na lumilipas, bumabalik si Elgin. Mas madalas at mas matagal, mas mapanganib ang tingin. Parang unti-unti niyang sinasaliksik ang aking kaluluwa. Isang gabi pagkatapos kong magsara, sinamahan niya akong maglakad pa uwi. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ko siyang sumunod. Baka dahil pakiramdam ko, kahit anong pagtanggi ko'y susundan pa rin niya ako. Dindo, dumating na ang panahon. Panahon para saan? Umiti siya. Hindi yung ngiti na nakita ko nung una. Mas malamig at may lihim. Para dalhin kita sa amin. Sa inyo? Sa Biringan? Sa wakas, tama ka. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kung tutuusin ay hindi naman ako naniniwala sa Biringan. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari ay paano pa ako kukontra? Bakit ako? Marami namang mas magaling sa akin, mas mayaman, mas... Pero hinawakan niya ako sa balikat. Malamig, pero parang nakukuryente sa ugat. Dahil ikaw, Dindo, handa ka na. Hindi ko siya maintindihan. Handa para saan? Hindi ko man masabi pero nararamdaman ko sa puso. May hindi tama.
Kinabukasan ay maaga pa pero puno na ng kaba ang aking sikmura. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero sigurado ako sa isang bagay. May dapat akong malaman bago ako sumama sa kanya. Pagkatapos kong magsara ng tindahan, naglalakad ako pauwi nang may biglang humarang sa akin na matandang lalaki. Maputi na ang buhok nito, gusgusin ng damit pero matalim ang mga mata. Parang alam niya ang lahat ng kasalanan ko kahit hindi kami magkakilala. "Dindo, may niluluto ng engkanto sa'yo." "Ha? Sino po kayo?" "Hindi yan ang tanong. Ang tanong ay kaya mo pa bang tumakas?" "Ano po bang ibig niyo sabihin?" Lumapit siya at bumulong. "May gustong kunin si Elgin sa'yo." "Ha? Ano?" "Ang katawan mo, ang buhay mo, at ang iyong kaluluwa." Halos manlamig ang tuhod ko. Napahawak ako sa mesa ng kariton ko para hindi matumba. "Ano pong gagawin ko?" Nanginginig ko pang tanong. Inilabas niyang isang maliit na anting-anting na gawa sa bakal na may ukit na araw at buwan. "Dalhin mo ito. Proteksyon mo laban sa kanila pero higit sa lahat, kung sakaling dalhin ka sa biringan, may iaalok silang pagkain kulay itim. Huwag mo yang kakainin." "Bakit naman po?" "Kapag kinain mo yon, hindi ka na makababalik pa. Ang katawan mo'y magiging sa kanila na at ang kaluluwa mo'y ikukulong nila doon magpakailanman." Humigpit ang hawak niya sa aking braso. "Tandaan mo ito, ang engkanto hindi tumutulong ng libre. Lahat ng biyaya nila ay may kabayaran." Hindi na ako nakapagsalita pa para ako nilamon ng katahimikan. Bago siya umalis ay tumingin siya muli sa akin. "Mag-iingat ka, Dindo. Babantayan kita sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ako kasing lakas ng kalaban mo." At sa isang kisap matay na wala siya. Wala man lamang tunog ng yabag. Kinabukasan, si Elgin muli ang unang lumapit sa akin. "Handa ka na?" Hindi siya nagtanong kung sasama ba ako o hindi. Alam niya ang isasagot ko. Sinara ko ang kariton ko. Huminga ng malalim. "Handa na?" "Magaling." Hinawakan niya ako sa balikat ko at biglang lumabo ang paligid. Umikot ang hangin, nawala ang mga tunog ng kalsada. At nang mawala ang hilo ko, hindi na ako nasa syudad. Nakatayo ako sa gitna ng isang napakalawak na lugar. Isang lungsod na kumikislap sa dilim. Mga gusaling parang kristal, umiilaw ng asul at pilak. Mga nilalang na sobrang gaganda at sobrang gwapo. Pero ang mga matay nagtatago sa sobrang lalim at lamig. Ito ang Biringan City. Maligayang pagdating. Isang lugar kung saan nabubuhay ang lahat ng pangarap at di lahat ng bangungot. Hindi ko masabi kung masaya ba ako o takot na takot, pero nakatitig ang lahat ng engkanto sa akin. Parang ako ang handang kainin. "Halika, kakain tayo." Pagpasok namin sa isang palasyong gawa sa itim na marmol, may mahabang hapag na puno ng pagkain, mga prutas na kumikislap, mga karne na hindi ko kilala, at sa gitna isang mangkok ng itim na pagkain, mas maitim pa sa gabi, parang tinta ng buhay. Biglang tumunog sa utak ko ang boses ng matandang albularyo. "Huwag mo yang kakainin." Pero heto si Elgin, nakikiramdam at nakatingin sa akin nang hindi kumukurap. "Kain na, ito ang magiging pagkain mo mula ngayon." Napatingin ako sa mangkok na parabang lumalapit ng kusa sa akin, na parabang may kamay na invisible na humihila sa aking mga daliri at labi. Huminga ako ng malalim, nanginginig ang aking kamay at marahan kong itinulak palayo ang mangkok. "Pasensya na, busog pa ako." Biglang naputol ang ngiti ni Elgin. Nagbago ang aura niya. Ang saya sa mga mata niya ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. "Dindo, hindi mo ko tatanggihan." Pero tumayo ako. Pinipigilan ng takot na lumalamon sa akin. "Ayoko, hindi ako kakain yan." Humigpit ang panga niya. Parang pinipigilan ng galit na sasabog na. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na mukha ng isang engkanto. Galit,
gutom, pag-aari. Binigyan kita ng swerte, binigyan kita ng kinabukasan. Lumapit siya sa akin, mabagal, mapanganib. Ngayon ako naman ang kukuha. Nagiinit ang hangin sa paligid, lumalakas ang pulso sa sahig, parang puso na namamatay. At bago pa tuluyang makalapit si Elgin, may biglang sumindi na matinding liwanag sa aking bulsa, ang anting-anting na bigay ng albularyo. Kanino mo natutunan yan? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako papayag na maging katawan niya. Hindi ako magpapakulong dito. Hindi ako mawawala ng walang laban. At sa unang pagkakataon, ako ang tumakbo palayo at si Elgin ay sumugod para ako hulihin. Takbo. Yun lang ang alam ko. Yun lang ang aking kaya. Habang kumikislap ang paligid ng biringan, parang napupunit ang hangin sa akin likuran. Si Elgin ay papalapit ng papalapit at bawat yabag niya ay para bang lindol na humahabol ng aking puso. Tumigil ka, Dindo! Sigaw niya, kulog na nagpapayanig sa lupa, pero lalo akong tumatakbo. Kahit pakiramdam ko'y mawawala ko anumang oras, hanggang sa nakita ko sa dulo ng daan, may taong nakatayo. May dalang tungkod, may anting-anting sa dibdib. Ang albularyo. Halika na! Sigaw niya. Hindi ko na tinignan si Elgin at diretso lamang, pero bago ko pa maabot ang albularyo, nahablot ni Elgin ang aking balikat. Umikot ang mundo ko, tila hinihigop palabas ang aking kaluluwa at narinig ko ang bulong niya sa aking isipan. Sa akin ka da! Nandilim ang aking paningin, pero sa gitna ng dilim may liwanag. Anting-anting. Parang sumabog ang init mula sa aking bulsa. Isang malakas na puwersa ang kumawala. Itinulak si Elgin papalayo. Lumaban ka lamang, Dindo! Sigaw pa ng albularyo. Nang magbalik ang paningin ko ay nakita ko ang tunay na anyo ni Elgin. Hindi na siya gwapo at hindi na kaakit-akit. Balat na kulay abo. Mga mata na para bang walang kaluluwa. Mga ngipin na parang matutulis na kutsilyo. At ang galit niya parang apoy na gustong tumupok ng mundo. Hindi kita papayagang mawala sa akin. Sigaw niya tumalon pa abante. Itinaas ng albularyo at tungkod niya at may mapulang apoy na humarang. Dindo, pakinggan mo ko. Hawak mo ang desisyon. Kung lalaban tayo, may isa lamang sa inyong dalawa ang makababalik. Napatingin ako kay Elgin at sa kabila ng kanyang anyo, nakita ko ang hinanakit, ang pagnanasa, ang gutom na hindi lamang tungkol sa aking katawan, kundi sa buhay. Bakit ba ako? Tanong ko halos pabulong lamang. Huminto si Elgin. Tumigil ang apoy. Tumigil ang mundo. Tumitig siya sa akin na para bang bata na iniwan sa dilim. Dahil ikaw ang may pinakamatatamis na panaginip at gusto ko ring maramdaman ang ganong pag-asa kahit isang beses lamang. Hindi ko inasahan ng sagot. Hindi ako handa sa kirot na dala nun. Ako, may pinakamatamis na pangarap, samantalang lahat ng tao pati asawa ko, iniwan ako dahil wala akong halaga. Napalunok ako ng laway. Ngayon ko nararamdaman na kahit halimaw siya, marahil minsan, hindi rin niya pinili ang maging ganon. Hindi ko pwedeng ialay ang sarili ko sa kanya. Hindi yun katarungan. Hindi yun pagmamahal sa sarili. Gusto kitang tulungan, Elgin, pero hindi sa ganitong paraan. Nagalab muli ang galit sa mga mata niya. Kung hindi kita makukuha, sisiguraduhin kong wala nang makakakuha sa iyo. Sumigaw ako ng ayoko at sa huling sandali tumakbo ko paharap sa kanya. Hawak ang anting-anting. Nagliwanag yun ng sobrang tindi at halos sumabog. At nagdilim ang lahat pagdilat ko. Nasa tabi ako ng aking kariton. Sa mismong kanto. Maaga pa, tahimik at walang tao. Huminga ako ng malalim. Buhay ako pero napansin ko agad ang isang bagay. Wala nang viral hype, wala nang pila, walang kahit isang customer. Ang pares ko'y parang nalilimutan na. At ako'y parang wala nang nakakaalala.
Dumating ang albularyo at nakaupo sa bangketa. Hindi mo kinain ang itim na pagkain, kaya malaya ka. Kaso ang mga biyayang binigay niya binawi niya rin. Napaupo ako at humawak sa kariton. Halos lumis na dahil walang bumibili. Ayos lang yun. Yung hindi galing sa akin hindi ko rin dapat ipilit. Pero may naiwan si Elgin sa iyo. Pag-asa at ang pusong marunong pumili ng tama kahit mahirap. Napaluha ako hindi dahil sa takot kundi sa wakas. Naintindihan ko na kung ano ang dapat kong harapin. Hindi ko kailangan ng engkanto para umasenso. Hindi ko kailangan mag-viral para maging masaya. Sapat na kaya kong magluto ng may pagmamahal para sa sarili at sa totoong taong magpapahalaga. Buwan ang lumipas madalang pa rin ang customer, pero hindi bale. May isang babaeng madalas dumaan, ngumingiti, minsan ay bumibili, minsan nakikipagkwentuhan lamang. Hindi ko alam kung ano kahihinatnan, pero alam ko na handa kong simulan muli ang aking buhay at kung sakaling bumalik man ang mga engkanto, hahandaan ko sila ng mainit na sabaw at tapang ng loob.